Isang napakalakas na sigaw ni Sakyong ng matinding paghihirap at sakit ang kumawala mula sa kanyang bibig. Ipinaliwanag ng puting tigre na ang mga braso ni Sakyong ay naputol na at ang kanyang dantian o ang pinagmumulan ng lakas sa loob ng katawan ay tuluyan ng nawasak. Iyon ang pinakamatinding problema. Hihina na ang katawan ni Sakyong kaya naman hindi nito kinaya kahit kaunting bahagi lamang ng napakalakas na espiritual na kapangyarihan ng hayop. Dumating ang matinding takot at gulat sa isipan ng puting tigre nang mapagtanto niyang hindi ito ang dapat na mangyari. Si Sakyong, kahit nasa bingit na ng kamatayan at halos wala ng malay, ay nagawa pa ring ngumiti ng bahagya. Sinabi niyang napakasarap pala nito at kahit papaano ay nakatikim din siya ng isang napakadalisay at makapangyarihang bagay bago siya tuluyang mawala. Bulong pa niya na kung hindi lang dahil sa demonyong iyon, ay magiging napakaganda at perpekto sana ng araw na ito. Nang inig ng husto si Arkuo habang ang puting tigre naman ay napaluhod sa lupa at sumigaw ng buong lakas ang pangalan ni Sakyong sa labis na kawalan ng pag-asa. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Arkuo habang sinasabing hindi karapat-dapat ang kaibigan nilang mamatay sa lugar na iyon o sa ganitong paraan. Napuno ng matinding puot at galit ang buong pagkatao ng puting tigre. Ang makita ang kanyang minamahal na kaibigan na namamatay sa kanyang harapan ay muling nagpaalab ng apoy ng galit sa kanyang puso. Wala na siyang ibang naiisip kundi ang hanapin ang halimaw na iyon mula sa gitnang kapatagan at pagputol-putulin ito ng buhay. Sinabi ni Sakyong sa puting tigre na mayroon siyang huling hiling o pabor na ipinapakiusap. Nagulat ang hayop at tinanong kung ano ito. Sa kabila ng hirap at pagod, nakiusap si Sakyong na dapat itong magpatuloy at mag-ascend o umabot sa pinakamataas na antas ng pagiging isang Diyos. Ipinagbabawal niya sa kaibigan na itapon lang ang matagal na nitong pangarap at layunin sa buhay dahil lamang sa paghihiganti. Sinabi ng puting tigre na huwag na itong magsalita ng mga ganyang bagay, ngunit tumawa lang ng mahina si Sakyong at sinabing makikita pa rin niya kung gaano katigas at katigasan ang ulo ng kaibigan niya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Arkuo at sinabing sakaling mangyari man ang hindi inaasahan, siya ang dapat na pumihil at huminto sa puting tigre. Naisip ng puting tigre na kahit nasa huling sandali na ng buhay niya, ang inaalala pa rin ni Sakyong ay ang kapakanan nilang dalawa. Galit na tanong ng tigre kung nagdududa ba ito sa kakayahan niyang patayin ang kalaban. Hinihingal na sinagot siya ni Sakyong at pabirong sinabing mukhang natuto na rin itong magyabang tulad niya. Dagdag pa niya, magyabang lang daw ito kapag napatunayan na niyang kaya niyang talunin si Arkuo. Unti-unting namatay at lumabo ang liwanag sa mga mata ni Sakyong. Sumigaw si Arkuo ng kanyang pangalan, nakikiusap na kumapit pa siya at nagtatanong kung paano posible na ang dakilang Chiak Sakyong ay matatalo at mamamatay sa kamay ng iba. Sinabi ng puting tigre na tuluyan nang nawala ang ningning at buhay sa mga mata ng kaibigan nila. Hinalog ni Arkuo ang katawan nito, ngunit ang kaluluwa na papaalis na ay hindi na niya mahihila papabalik. Sa mismong sandali bago siya huminga ng tuluyan, nagtaka si Sakyong kung bakit hindi na niya makita ng malinaw ang mga mukha nila. Inamin niyang hindi niya alam kung bakit tila unti-unti nang nagdidilim ang kanyang paningin. Bago pa man niya matapos ang sasabihin niya, ay wala na siyang hininga. Sa sandaling iyon, tila gumuho at nawasak ang buong mundo na kilala ng puting tigre. Idinaos nila ang libing malapit sa lawa sa tuktok ng bundok. Inilagay ng puting tigre ang espada ni Sakyong sa ibabaw ng puntod. Nanumpa siya na maghihiganti siya. Wala siyang pakialam kung ang pumatay sa kaibigan niya ay isang halimaw o isang Diyos. Isinumpang niyang hahanapin niya ang lalaking iyon kahit saan man ito magtago at hindi siya titigil hanggat hindi niya napupupunit at napuputol ang lalamunan nito habang ito ay buhay pa. Hinarang siya ni Arkuo at tinanong kung seryoso ba talaga siyang itatapon lang ang huling habilin at kahilingan ng kaibigan nila para lang sa kapakanan ng paghihiganti. Ipinapaalala niya na ang huling bilin ni Sakyong ay mag-ascend siya, hindi ang pumatay. Nagbabala ang puting tigre na huwag itong hamarang sa kanyang daan, dahil kung ipipilit pa nito, baka pati siya ay madamay at mapatay din niya. Ipinaliwanag ng puting tigre na kapag ang espiritual na lakas ay nabahira ng matinding puot at intensyong pumatay, unti-unti itong nasesira at nagiging madumi o maitim, na nagiging dahilan upang maging imposible ang pag-akyat sa mas mataas na antas maliban na lang kung lilinisin ito muli. Sinabi ni Arkuo na siya na ang baalang magdala at magbata ng lahat ng galit na iyon. Ipinangako niya na kung sakaling hindi niya kayang dalhin ang bigat na iyon hanggang sa wakas, maaari nang gawin ng puting tigre ang anumang naisin nito.
Lumingon ang puting tigre sa kanya nang may matinding galit at tinanong kung handa ba talaga itong pasanin ang ganitong kalaking puot. Kwentong muli ng tigre na palaging nakikipagharap si Arkwua sa kanya tuwing sasapit ang ika-10 taon upang ilabas lang nito ang galit, puot, at pagnanasang pumatay. Alam niyang ang mga tao ay may kakayahang makalimot, ngunit bilang isang nilalang na may espiritu, kahit lumipas man ang 100 taon, hinding-hindi niya makakalimutan ang pagkamatay ng kaibigan niya. Umiyak siya sa ibabaw ng puntod at inilabas ang sama ng loob na inagaw sa kanya ang lahat ng meron siya. Lumalala lamang ang kanyang galit sa bawat araw na lumilipos hanggang sa puntong gusto na niyang patayin ang bawat taong nagmumula sa lugar kung saan nanggaling ang pumatay. Pinatay niya ang lahat ng nang-ahas pumasok sa bundok, at dahil laging may dugo sa kanyang mga kamay, hindi na ito nalilinis kundi lalo lamang lumalalim ang kadiliman at karahasan sa kanyang puso. At ngayon, habang nakikipaglaban sa mga miyembro ng Blade God 6 Martial Clan, may isang kalbo na lalaki na tumawa at nagsabing kakaiba ang nangyayari. Napansin nito na bawat galaw at atake ng puting tigre ay dinisenyo para pumatay agad sa isang hampas lamang. Nakilala agad ng puting tigre ang estilo ng pakikipaglaban at napagtanto niyang nakikita niya ang bakas at estilo ng parehong demonyong pumatay sa kaibigan niya noon. Malinaw na konektado ang mga taong ito sa kanyang kinatutunggalyan noon. Tuluyan nang nawala ang kontrol sa sarili ng puting tigre at napuno ng apoy ng galit ang buong pagkatao niya. Naisip niyang baka tinutulungan siya ngayon ng espiritu ni Sakyong. Nagpasya siyang wala ng mahalaga ang anumang kasunduan o tipan. Sa araw na ito, wawasakin at buburahin niya ang mga halimaw na ito mula sa balat ng mundo. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan ang puting tigre ay nagbago na anyo at naging isang dambuhalang halimaw na walang tigil sa pagwasak. Nakatabi lang sa malapit ang espada ni Sakyong habang pinapanood ang karahasan. Kumilos ang dakilang Arkwua, kinuha niya ang espada ng kanilang kaibigan at matagumpay na nakapasok sa gitna ng malakas na buhawi na nilikha ng kapangyarihan ng tigre. Gamit ang sandata ng yumaong kaibigan, iniangat niya ito at tinamaan ang leeg ng puting tigre. Bumalik ang katinuan ng hayop at parang may naramdaman siyang dumaan sa kanya. Sa kanyang harapan ay nakita niya si Arkwua na nakatalikod at unti-unting lilingon. Habang pinagmamasdan ito, nagtaka siya kung bakit parang iiyak na si Arkwua. Tinanong niya sa isip niya kung bakit nasa kamay nito ang espada ni Sakyong, gayong alam niyang nangako ito noon na hinding-hindi siya gagamit ng anumang sandata habang buhay. Bumantong hininga siya ng mahina habang unti-unting dumidilim ang kanyang paningin. Na-realize niyang ito na nga ang katapusan, at nangyari ito dahil sa sarili niyang mga ginawa. Tumulo ang mga patak ng dugo habang siya ay unti-unting nahuhulog at lumulubog sa malamig na tubig ng lawa. Pinugot pala ni Arkwua ang ulo ng puting tigre. Habang nalalagutan ng hininga, nagbalik tanaw ang tigre sa mga masasayang araw na kasama ang mga kaibigan, ang mga panahong sabay-sabay silang umiinom, habang siya ay maliit na tuta pa lang, at ang mga oras na nagtuturuan sila ng sining ng pakikipaglaban. Naalala niya ang mga sandaling kasama si Arkwua sa pag-inom habang pinapanood si Sakyong na nakikipaglaro sa kanya noong bata pa siya. Ang huling naiisip ng puting tigre ay baka ito na nga ang tama at ang pinakamabuting mangyari para sa lahat. Ang mga buhawi at hangin na nilikha ng kanyang kapangyarihan ay unti-unti nang nawawala at naglalaho sa hangin. Habang pinapanood siyang lumulubog sa kalaliman ng lawa sa bundok, ipinangako ni Arkwua na siya na ang magdadala at magbabata ng lahat ng galit at puot na iyon. Umaasa siyang magkikita muli sila ng kaibigan nila sa kabilang buhay. Alam niyang hindi na magtatagal at susunod din siya. At pagdating ng panahong iyon, sabay-sabay na naman silang iinom at magsasaya tulad ng dati. Pagkatapos ay lumingon siya kina Yuwon at sa Blade Lord na patuloy pa rin sa kanilang matinding laban. Alam niyang malapit nang matapos ang labanang iyon. At tama nga siya, pinakawalan ni Yuwon ang ikatlong anyo ng Heaven Slaying Extreme Sword. Maraming espadang hindi nakikita ng mata ang hamampas sa Blade Lord mula sa lahat ng direksyon hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa. Lubog ito sa sugat, duguan, at wasak na wasak ang katawan. Hindi makapaniwala ang Blade Lord sa nangyari at tinanong kung paano siya napabagsak ng ganito kadali at ganito kabilis. Ayon sa mga tala at kasulatan na iniwan ng isang tao, dapat ay hindi kayang talunin ng demonyong Diyos na tulad ni Yuwon ang kanyang lakas sa panahong ito. Inamin niyang talo siya sa lahat ng aspeto, kahit na nakuha at naabsorb niya ang kakayahan at asensya ng malaking bato, mas lamang pa rin si Yuwon pagdating sa lakas o chi.
Sa labanan ng mga teknik, ipinakita ni Yuhun ang isang uri ng espada na higit pa sa inaakala nilang pinakamataas na antas. Hindi dapat nagkaroon ng ganitong kapangyarihan ang kalaban niya sa panahong ito. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung saan nagkamali ang lahat. Siya dapat ang nakatakdang makamit ang buhay na walang hanggan, maging isang immortal, at mamuno sa buong mundo ng martial arts. Ang matalo sa Combat God ay pwede pang tanggapin dahil isa itong hindi inaasahang pangyayari na wala sa mga tala, pero ang matalo sa isang demonyong Diyos na dapat ay kontrolado niya ang galaw ay hindi niya matanggap. Ang mga tauhan niya ay nakatayo lang at nanginig sa gulat, hindi makapaniwala na talagang natalo ang kanilang pinuno at mas malakas pala ang demonyong Diyos kaysa sa kanila. Sinasabi nilang imposible ang nakita nila. Kahit ang mummy ay natakot at alam niyang delikado na ang sitwasyon at babagsak na ang kanilang moral. Na-realize niyang kung hindi sila kikilos agad, mawawala at maglalaho ang lahat ng kanilang itinayo at pinaghirapan. Kinausap siya ng pirata gamit ang telepathy at sinabing siya at ang Left Elder ang may iwan upang harapin at pigilan ang dalawang halimaw kasama ang natitirang puwersa. Ipinakiusap niya na umatras na agad sila kasama ang Blade Lord at ang iba pang mga pinuno. Nagulat si Wang Hail at tinanong kung paano nila magagawang isakripisyo ang sarili nila. Gusto sana niyang isama ang lahat ng sundalo sa laban, ngunit sinabi ng kalbo na hindi nila kaya ang mga kalaban na iyon. Ipinaliwanag nilang gagamitin nila ang Divine Blood Reversal Gathering Technique upang mamatay kasama ang mga kaaway. Dahil dito, sumang-ayon na si Wang Hail at tinanggap ang responsibilidad na iligtas ang Blade Lord. Humarap ang pirata sa kanyang mga tauhan at inutusan silang makinig. Sinabi niyang kung hindi nila mapapatay ang dalawang kalaban dito mismo, wala nang kinabukasan ang kanilang organisasyon. Iaalas nila ang lahat ng limitasyon at gagawin ang lahat ng paraan, anuman ito, upang mapatay ang kalaban. Kahit nagulat ay sumunod ang lahat at nagbago ng anyo patungo sa pagiging mga halimaw gamit ang ipinagbabawal na teknik. Sumugod ang ilan sa kanila kay Ark Wua, na matamang nagmamasid sa kanilang paglapit. Kinilala niya ang mga ito bilang mga hamak na nilalang na bihasa sa sining ng kadiliman. Itinanim niya ang espada ng kanyang kaibigan sa nagyayelong lupa at nagwika na perpekto ang pagkakataong ito, dahil naghahanap din siya ng paraan upang ibuhos ang kanyang puot. Walang pag-aalinlangang sumugod ang mga kalalakihan ng Blade God 6 Martial Clan kay Ark Wua. Habang pabilis ng pabilis ang kanilang paglapit, humihiyaw sila at hinahamon siya ng kamatayan. Gayunpaman, kinarga ni Ark Wua ang kanyang kamao at nagpakawala ng isang mapanirang sapak laban sa kanila, na nagpira-piraso sa kanilang mga katawan. Hinamon niya silang lumapit pa, at idineklara na walang kahit isa sa kanila ang mabubuhay. Taglay ang mukhang kakikitaan ng wagas at purong pagkamuhi, sumumpa siya na lalamuyin at dudurugin ang bawat isa sa kanila bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at ng dalawang puting tigre.